papuri sa Panginoon at napakaganda po nung awitan kanina, no? Na-appreciate ko yung ano nila, yung harmony nila o yung sabihin nating teamwork, no? So papuri sa Diyos na sabi nila dun sa kanta is tayo'y sama-sama, no? Tayo sama-sama. And here we are to worship, no? Dahil sa dakilang gawa ng ating King of Kings, no? Actually, yung mga kanta kanina, no? Pinagsama-sama ko lang. So, salamat sa ating praise and worship. Ano yung normally kasi, no, ang song leader, siya yung kakanta ng 4, di ba? So, once a month, yung song leader kakanta ng 4. Pero ano yung mas madali? Yung kakanta ka ng once a month na 4 o kakanta ka ng bawat linggo na isa lang? Ano mas madali ho? Mas maganda, parang mas maganda yung kanina, no, na salitan, di ba? Mas madali, di ba? Ibig sabihin, meron silang, kumbaga mas magaan yung sabihin nating trabaho or yung pagpupuri sa Diyos. Kasi tulong-tulong di ba? Unlike na 4, no, may memorize mo yung 4 na kanta. So, may makakalimutan ka, mawawala sa tono. So, yun po. So, praise God sa ating praise and worship. So, I appreciate yung kanilang ginawa, especially yung si Brother Rap kasi siya yung nag-organize niya, no? So maganda yung kanyang plano or yung ginawa kanina. Okay po. So Merry Christmas. Ayan na, Merry Christmas. Binabati ko po ang lahat. At mamaya po yung ating children's party. Anong oras po, Sis Evelyn? 2? 2:30. Okay, mamaya po 'yan. And next week is our yung ECC Christmas party no, next week. Sa 21 po, ano po ba yung activity sa 21? Normal lang. Normal muna, no? Young Pro. Young Pro. And then 22, 23, 24 ay may simbang gabi tayo, no, sa church. So 7 p.m., 22 is Monday. So Monday, Tuesday, and Wednesday. Okay po? So yan po yung ating activities for and then tomorrow is yung women, no? Women's ministry. So, maki-join po tayo sa ating women ministry. Okay po? So, yan po. So, Christmas, normally po pag Christmas, ano po yung ating naiisip, no? Pag Merry Christmas, no? So, normally ang message natin is about love, no? For God so loved the world, no? Love, giving, di ba? He gave His only begotten Son, no? Giving. Ano pa yung message natin? Normally. Joy. Diba? Joy. Mary nga. Kaya nga Mary Joy. Ano pa po? Peace. Diba? Joy, peace, love, hope. Lahat na, no? And of course, salvation. No? We are saved, no, by our faith, salvation. Pero po, ang topic po natin ngayon is about Christmas pa rin, but it's about humility. It's about humility, no? So, of course, ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, no? At dahil siya ay nagkatawang tao, siya ay pinanganak. At yun ang ating ipinagdiriwang, no? Yung the birth of Jesus Christ. So, ang ating topic ngayon is about, ayan po, ang ating title is From Humility to Exaltation, no? Humility is pagpapakababa. Exaltation is itinaas or pinarangalan, no? Itinaas siya. No? So the church having the mindset of Christ. Okay po. So Philippians 2:5-11. Sige po, ulitin natin yung ating verses. Philippians 2:5. Yan. Sige po. In your relationship, sige po, with one another, have the same mindset as Jesus Christ. So sa inyong pakikitungo daw, sa bawat isa, dapat tayong magkaroon ng kaisipan ng tulad ni Kristo. So, actually, ang message kasi na yan is para sa Church of Philippians, no? Sa church siya, no? So, sabi ni Paul, dapat daw magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ni Kristo sa ating pakikitungo sa bawat isa. Okay, verse 6, sige po ako magbabasa. Who, being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own
advantage. So, nandun siya sa nature of God, no? So, in other translation, in the form of God, no? Sa kalikasan ng Diyos, no? And He has equality, no? With God, no? So, kapantay niya, no? So, yun po yung kanyang, sabihin nating initial, o yung original state, no? He is in the form of God. 7, rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, sa Tagalog po niyan, binitawan niya or hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, no? At namuhay bilang isang alipin, no? At ipinanganak bilang tao. So, nandun ho siya, and then hinubad niya, no? So, actually, ang Diyos ay ang lawgiver, but pinanganak siya under the law. So, naging ano siya? Naging alipin siya, or nasakop siya ng law or kautusan. Okay po? Verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So, sabi niyan, ibinaba niya or nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Okay po? So, actually, in our doctrine, no, meron ho kasi tayong tinatawag na doctrine na the state of Christ, no? Yung ang kalagayan ni Kristo, no? Meron siyang dalawang state or kalagayan, no? Yung unang kalagayan niya, sige po, iano natin diyan. Yon. Ang unang kalagayan niya yung tinatawag na the state of humiliation, no? Humiliation is nagpakababa, no? Nagpakababa siya. No? So from supreme, no? Supreme siya, naging servant, no? From divine, naging human, no? Nandun siya sa taas, siya ay nagpakababa. So, ang tawag natin dyan, yung state of Christ in the humiliation, no? In the humiliation state, no? Nandun siya sa estado or sa kalagayan na siya ay, sabihin natin, humiliated, no? Kasi pag sabing humiliation, parang ibinaba ka, no? Parang, dati, ganito yung rank mo, nandito ka, bigla kang inilagay sa ilalim, no? Inilagay ka sa ilalim. So, yung state of humiliation daw ni Christ, meron daw yung iba't ibang stage, no? Iba't ibang stage ng humiliation. Yung unang stage dyan is the birth of Christ, no? Yung naging karne siya, o yung nag-incarnate siya, no? So, imagine, no? Halimbawa kayo, gusto niyo bang maging baby ulit? Halimbawa kayo, no? Gusto nyo bang maging baby, yung magda-diaper kayo, no? Inom kayo ng gatas, iiyak kayo, no? So, yan po yung unang stage niya, no? Na nagpakababa siya, no? The birth of Jesus Christ. So, naging baby siya, no? Naging baby siya. Okay. So, next, ano po yung next stage? The suffering of Christ, no? Yung suffering of Christ na yan, hindi lang yan yung nasa krus siya or pinaparusahan siya dun sa krus ng Kalbaryo, no? Yan daw suffering na yan is from the birth hanggang siya ay lumaki, no? So nakaranas siya na naging teenager siya, no? May mga kapatid siya, sumusunod siya sa kanyang ina at anak, no? Nakaranas siya ng mainitan ng sikat ng araw, naging karpintero siya, no? So lumaki siyang karpintero, nagtrabaho siya. So yun lahat ng yun, dinaanan niya po, no? Bilang tao. So, kasama ho yan sa kanyang humility. Okay po? So, next, yan na yung the death of Christ. No? Yung namatay na siya. The death of Christ, hindi lang siya basta death. Hindi lang siya basta death. No? Yan ho'y sentence to death. No? Iba yung namatay ka eh. Halimbawa, nagkasakit ka, or namatay ka sa labanan, or napatay ka. No? Iba ho yun, no? Halimbawa, namatay ka sa labanan, honorable death yun, no? Honorable, no? Pero ito'y ibang klaseng death ho ito. Ito'y death sentence, isang kahiyahiyang kamatayan, no? Kahiyahiyang kamatayan, yung ikaw ay nahatulan, no? Nasa korte ka, hinatulan ka na ikaw ay mamatay. Di ba? So, napakasakit hong
death sentence yun, or napakasaklap na death, no? So, yung iba namamatay, tulog lang, patay na, no? Or na-aksidente, or sabihin natin na nag-away, napatay, mabilis lang ho yun eh. Pero ho yung stage nung death niya, no, hinuli siya nung gabi, hinatulan hanggang umaga, no, ano na siya, yung, I think from 9 a.m. from morning to, hanggang doon siya sa krus, no, matagal yung proseso ng kanyang kamatayan, no, yung kanyang death. Okay po? Dati yung death, di ba, parang may death penalty na by hanging, no? Hanging, mabilis lang yun, siguro seconds lang yun. Wala na, patay. Ngayon, may mga lethal injection na, no? Patutulugin ka muna bago ka mamatay, no? Pero ito ho, ibang klaseng kamatayan to, mahaba, no? At kahiya-hiyang kamatayan. Okay po? So next is the burial of Christ. So siya inilibing, namatay siya ay inilibing. No? Ibig sabihin ho kasi ng the burial, yung katawang tao, babalik ho kasi sa alabok. No? So yun yung kailangan mong ilibing, no? Para bumalik yung katawan sa alabok. So dinaanan niya yon na siya inilibing. At yung panghuli is the descent to Hades, no? Yung sa ating confession is he descended into the dead, no? Pero ang ibig sabihin lang yan, kasi in the Old Testament kasi, pag sinabi mong inilibing ka, nasa ilalim ka ng lupa, parang ang assumption nila, nandun ka sa mundo ng mga patay. No? Nandun ka sa libingan, nasa mundo ka ng mga patay. No? So dahil inilibing siya, 3 days siyang nakalibing, nakatago sa cave yata, nasa cave siya. No? Sinaraduhan siya. So, ang ano natin dyan, he descended to Hades, or he is in yung parang tinatawag na realm of the dead. No? Sometimes, ang translation kasi dyan, he descended into hell, di ba? Into hell, no? Pero ang translation lang nung iba, no, yung hell kasi is impyerno, no? But actually, yung talagang translation dapat is Hades or Sheol or grave or libingan, no? Or mundo ng mga patay. Not necessarily impyerno, no? Iba yung kasi yung impyerno, eh, no? So, yan po yung kanyang state of humiliation, no? Yan ho yung kanyang pagpapakababa, no? So, galing siya dito, yan ho'y naranasan niya pong lahat, no? Siguro naman sa atin, wala pa naman nakakaranas ng ganyan lahat, ano? So, yung ganyang klaseng stage, no? Okay, so next slide po tayo. So, sabi dyan, the humility and obedience of Christ gave way to our salvation. Sabi nga dun sa Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So yan po yung mindset na sinasabi ni Apostol Pablo. No? Yan ho yung mindset na tinatawag, na sinasabi niya na dapat magkaroon kayo ng kaisipan at dapat nating pamarisan yung kay Kristo. No? It is the humility and the obedience of Jesus Christ. So yung po yung kanyang, tinatawag natin the state of humiliation of our Lord Jesus Christ. Pero hindi naman doon nagtapos, no? Hindi doon nagtapos. So ituloy ho natin. Philippians 2:9, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. No? Siya ay pinarangalan, siya ay itinaas, at binigyan ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. So ibig sabihin ho, yung pangalan na yun, yung kanyang being, no? Parang ako, no? Ang pangalan ko ay Ador. Pero pag yung si Ador, siya mismo yung taong Ador, no? Siya yung buo, yung kabuuan mo, no? Parang ano lang yan eh, parang sinabi mong nagsasama sa bubong, no? Sa isang bubong. Pero actually hindi naman talaga bubong yun, eh, no? Yung buong bahay yun, no? Buong bahay. Or yung kamay, hiningi mo yung kamay. Hindi mo naman talaga pinakasalan yung kamay lang, no? Actually yung buong kamay. So the name represent the whole being of our Lord Jesus Christ. At itinaas siya, no? From low, tinaas siya into supreme authority above all creation, no? Above all creation. Verse 10, sige po.
that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. No? Sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay luluhod. Sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat. Nasa langit, nasa lupa, at maging sa ilalim ng lupa. So, siya ho talaga yung supreme, no? In supreme authority, no? In the whole creation, langit, lupa, at ilalim ng lupa, no? Sino kaya yung nandun sa ilalim ng lupa, no? Sabi nila, in the future daw kasi, in the future, no? Yung parusa kasi ng mga demonyo, no? Is sa kailaliman, no? Sa kailaliman. And even the demon, sabi naman ni James, no? Ang mga demonyo nga, may pananampalataya din, no? Nanginginig pa, no? Takot sila, no? Takot sila. No? So, lahat ay luluhod sa kanyang pangalan. Verse 11, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ang lahat ay mapahayag na si Kristo, Jesus, ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Okay po? So kanina, yung tinawag natin yung state of humiliation, no? Yung pagpapakababa, no? Dito sa mga verse na to, yun na yung next state niya, no? Yung tinatawag natin the state of exaltation, no? Yung state, exalted na siya, no? Itinaas na siya, no? So he has the name above all names. All knees will bow, all tongue confess that Jesus is Lord. No? He is the King of kings and Lord of lords, and he is crowned with glory and honor. So from low, nandun na siya sa itinaas na siya, no? So meron din siyang mga stages, no? Stage of exaltation. So sige po, number 1 is the resurrection, no? So no, siya ay nag-resurrect, no? Yun na yung simula ng kanyang exaltation. So the resurrection of the body, no, yung nung nabuhay siya, na-restored ho yung original beauty, no? Na-restored siya. O, di ba, siyempre, madami siyang sugat, madami siyang dugo, ganyan, no? Pero nung siya ay nabuhay na magmuli, no? So, higher level na yung kanyang body, no? Yung kanyang glorified body, no? Or tinatawag natin yan minsan is spiritual body. Okay po? So, nag-resurrect siya. Number 2, the ascension o yung pag-akyat sa langit, no? No? Nabuhay, tapos siya'y umakyat sa kalangitan. Okay? And then letter C, sige po, ano yun C? Session at God's right hand, ibig sabihin siya'y umupo, no? Seated at the right hand of God, no? Siya po'y nasa kanang kamay, no? Siya'y kanang kamay, nasa kanang kamay ng Diyos as a mediator and intercessor for the church. Nandun na siya, kanang kamay na siya ng Diyos. And letter D is the return of Christ to judge the living and the dead. So yan po yung ating inaabangan, no? Yung kanyang pagbabalik, no? As a judge na, no? Before kasi as a servant, di ba? Pumunta siya as a servant, bilang alay, handog, no? Nagpakababa siya. Pero eto, judge na siya because he is exalted, nandun na siya sa taas, siya ay magiging hukom ng lahat. Okay po? So, next verse, sige po. So, sabi dyan ni James 4:10, so, humble yourselves before the Lord and He will exalt you, no? So, parang si Jesus Christ, no? He humbled Himself before the Lord and He will exalt you, no? Sabi dito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Okay po? So yung exalt kasi, no? Yan ay parangal, no? Parangal. Pinaparangalan or tinataas. Normally ho, sa buhay ng tao, paano ho tayo pinaparangalan? Paano ho tayo binibigyan ng honor, no? After binibigyan ka ng honor kapag ikaw ay magaling, no? Halimbawa, may contest, no? Mag number 1 ka, ikaw yung bibigyan ng honor, no? Kung sino yung pinakamagaling, siya yung bibigyan ng honor or exaltation, no? And that honor, yun yung
parang feeling na masarap. No? Masarap na sa feeling yan, di ba? Di ba, Eileen, nung nanalo ka, masarap, di ba? Masarap sa feeling, no? Pero pag talo, malungkot, no? Kasi walang honor, eh. Di ba? Halimbawa, sa boxing, no? Talo ka, walang honor. Yung nanalo, siya yung may honor, no? Pero dito baliktad, no? Baliktad siya, no? Sabi diyan, magpakababa ka at ikaw ay itataas, no? Baliktad siya, no? So, parang hindi mo kailangang maging magaling, no? Kumbaga parang sa humility kasi walang pagalingan, no? Hindi mo kailangan maging magaling, no? Parang nakikipagkarerahan ka, pero yung panalo yung huli. No? Na ano nyo ho? Diba? Kasi, ano siya eh, parang walang humility or ang humility kasi hindi siya pagalingan eh. Diba? Sa Diyos kasi baliktad eh, no? Kung ikaw ay humble, ikaw yung i-exalt, no? Ikaw yung pararangalan, no? Pero kung ikaw yung proud, o yung itinataas mo yung sarili mo, ikaw naman ay ibababa, no? Ikaw naman ay ibababa. So, parang itinuturo sa atin na as a church, no? To be exalted or para parangalan ka ng Diyos, hindi mo kailangan mag-excel talaga. Hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan mo lang maging humble, no? Kailangan mo lang maging humble, no? And God will exalt you. Okay po? Sige po. So next, ano tayo? Okay. Just like Christ, no? Paano ba tayo mamuhay ng may humility, no? Paano tayo mamuhay ng may humility? Or paano tayo magpapakababa or magpapakumbaba, no? Or mamuhay na mababa, no? Actually, yung sagot ho dyan, nandun din sa Philippians. No? Nandun din sa Philippians. Nandun lang sa mga unang verses, no? Nandun lang sa unang verses. So, Pilipos 2:2. So, in the book of Philippians pa rin, 2:2. Sabi dyan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa, no? So, one mind, one heart, no? And one spirit, no? Magkaisa, no? Yan ho yung una. Yan ho yung una. How to be humble, no? Siyempre, pag lahat mayayabang, no, walang pagkakaisa yan. Lahat magaling eh, di ba? Pero kung nagkakaisa tayo, ibig sabihin, sumusunod tayo, no? Kung ano yung sinabi ng Lord o ng leader natin, because we are humble, because nagkakaisa tayo, maganda siya. Maganda siya, maganda yung kalalabasan niya, no? Hindi siya pagalingan, no? Nagkakaisa. Okay? Verse 3, so una, pagkakaisa. Pangalawa, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba or humility, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. No? Sa English niyan is, value others above yourself. No? Value others above yourself. Sige po, tignan niyo po yung katabi niyo, left and right. Left and right. Oh. Paano nyo kaya i-value yan? Paano yan, no? Paano nyo ituturing siya na mas mataas kaysa sa'yo, no? So, ibig sabihin, left and right, dapat ikaw yung mas mababa. No? No? Left and right, dapat ikaw yung mas mababa. Kasi kailangan mong ituring, no? Yung katabi mo, naku, mas mataas sa akin to. No? Kaya lang bata, no? Bata, paano kaya yun, no? Paano kaya yung bata magiging mas mataas sa akin, no? So, parang anak lang rin yan, di ba? Yung anak mo, di ba? Pinagsisilbihan mo yung anak mo. Okay. So, value others above yourself. Okay? So, una is unity. Pangalawa is value others. No? Kailangan turing ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pangatlo, verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. So, may malasakit. No? Ano ba sa English ng malasakit? Concern. No? Concern, care, no? May malasakit, no? So, sa bawat isa, no? Sa bawat isa. So, yun ho. So, ano ho yung tatlo? Unity, value others, and malasakit, no? Yun ho yung sinabi ni Paul. Sige po. So, mabilis lang tayo. Ayan, mabilis lang. So, just like Christ,
no? Yung mindset of Christ. Ano daw yan? Number 1, unity, no? One mind, isang kaisipan, isang puso, at isang diwa, no? Unity. Number 2, value others above yourself, no? Ituring na higit ang iba kaysa iyong sarili. Dapat ikaw lagi yung yung mababa, no? Ikaw lagi yung mababa. Number 3, malasakit, o dapat meron tayong care and concern. Okay po? So sige, application tayo. Application. Sige, application number 1, no? Ano ho yung una? Magkaisa, no? So, ang nilagay ko ho dyan is unity, no? The essence of communion. No? Mamaya ho may communion tayo. Si pastor po ang mag-ano niya, mag-initiate niya. So, tayo ho, ang communion ho kasi na yan, no? Tayo ay naghahati-hati ng tinapay, di ba? Hati-hati yan eh. Actually, yung original naman talaga, hati-hati na yan. Isang tinapay, hati-hatiin mo, no? And yung communion daw kasi, actually dalawang word yan. Com-union, no? Com is together, or with, or magkakasama, no? Union is united, no? United. Magkakaano kayo? Magkakadikit or magkakaisa, no? Dikit-dikit kayo, united. Kaya nga communion eh, no? Communion. So, ibig sabihin, when we are partaking the communion, tayo ho'y magkakaisa, no? Magkakaisa ho yan. So, may pagkakaisa. Okay po? So, meron tayong sharing, meron tayong fellowship, kaya nga fellowship eh. Yung iba tawag yan is fellowship. Tayo'y nagkakaisa, no? So, unity is the essence of communion. Sige po, next slide po. Ayan, company, no? Kung ang communion is together united, ano yung company? Ano kaya yung company? No? Ang company po is kumpanya, no? Kumpanya, yung pinagtatrabahuhan natin, no? Tayo empleyado ng isang kumpanya. Yung com kasi, together, no? Together. Yung pani, ano yung pani? Pani is tinapay. Pani, di ba? Yung Indian yan eh, pani. Pandesal, pandikoko, pandi Manila. So they are united. Ang company daw kasi is united in one bread. No? Sila'y sama-sama, sila'y nagtatrabaho para sa bread. Ano yung bread dyan? Yan ho yung sweldo. No? No? Kaya may iba't ibang tao dun sa kumpanya na yon. Kasi, no, meron silang isang vision, meron silang trabaho, at yung kumpanya na yon lumalago siya, no? At yung kita niya, yung bread, no, yun yung pinaghahati-hatian ng mga tao, no? So ibig sabihin sa isang kumpanya, no, kaya ka nakakakuha ng bread kasi may ginagawa ka, no? Meron kang purpose, no? Meron kang role sa isang kumpanya, no? So hindi naman pangit naman kung kuha ka lang ng bread, no? Time in ka, tapos uwi ka na. Wala namang gano'n, no? Yung walang role, no? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa kumpanya, meron kang role, no? To get that bread. You are united in one bread, no? Para yung bread na yon, yung salary mo, makabili talaga ng talagang bread, no? Talagang pagkain, no? So, ganyan ho yung kumpanya, no? So, ang kumpanya, parang church din yan, no? No? Sabi nga ni Paul, no? One body, no? May head at merong katawan. At yung katawan na yan, merong iba't ibang gawain, no? No? Hindi lahat paa, hindi lahat kamay, no? No? And they share the same bread, no? Sino po yung bread ng church? Si Jesus Christ, no? Our bread is Jesus Christ, no? Parang yung pinuntahan natin, pastor, no? Bread from heaven, no? Bread from heaven, si Jesus Christ. Napakaraming bread doon. No? O, talagang bread from heaven talaga siya. No, pastor, no? O, minsan lang po, si pastor, maraming nakuhang bread po doon sa bread from heaven. So, yung success ng company, nakadepende ho yan doon sa paano gumagawa yung mga tao, no? Paano sila nagkakaisa.
Kung ang trabaho mo, no, hindi mo ginagawa yung trabaho mo or kanya-kanya kayo ng trabaho, malulugi ang company at wala kayong mauuwing bread. No? Walang mauuwing bread. So dapat, para mag-succeed yung company, dapat tulong-tulong. No? Yan ho yan. No? Parang body of Christ. No? The body of Christ. May kanya-kanya tayong ginagawa or may kanya-kanya tayong role. No? Hindi naman pwedeng sabihin na mahal ko si Christ. No? Si Christ kasi yung head eh. Yung body in charge. Mahal ko si Christ, pero ayaw ko ng body. No? Pwede ba yun? No, yung head ka lang. Kasi faith is faith in Jesus Christ. No? Salvation is faith. No? Kaya ang mahal mo lang yung head. Yung body, wala na. No? Yung iba naman, ayaw maniwala kay Jesus Christ, pero gusto niya mag-church. No? Mahal niya yung body, ayaw niya sa head. No? So dapat buo. The head and the body. No? Kasi yung head kasi, we show our faith kay Jesus Christ in the head. Pero, paano mo ipapakita yung faith mo sa head? No? Kasi yung si Jesus Christ naman, nasa puso natin yan di ba? Nasa kanan siya ng Diyos Ama no? How will you show your faith? No? Nandun sa body. Tama ho ba? You will show your faith by loving the body. Tama ho? May may unity. Okay po? So sa ating Emmanuel Christian Church, pupunta ho tayo doon sa Emmanuel Christian Church. Tayo we are eating one bread, no? Tayo yung kasama, no? Just like a company, no? We are united in one bread. No? Ano ba yung vision ng Emmanuel Christian Church? So nilagay ko ho dyan, no? Para pampaalala sa atin. Ano sabi dyan? Ano ang vision ng Emmanuel Christian Church? Emmanuel Christian Church envisions being a worshiping community of believers in Christ. No? So we are a worshiping community of believers in Christ. No? Ano yung purpose? Which proclaims the gospel in words and deeds. No? Pinoproclaim natin ang gospel in words and deeds for the transformation of lives and society. So as a church, yan po ay ang ating vision, no? Hindi lang ho tayo yung masakit man sabihin, no? Yung pupunta lang at uuwi. Meron ho tayong vision and we have to unite, no? Going that vision. So, aside from vision, meron din tayong mission, no? Sige po, pakita natin yung mission. As a united body of Christ, no? Established by the power of the Holy Spirit, ECC aims to glorify God through the following. So meron tayong tatlo, ECC din, no? ECC din. Ano yung number 1? Evangelize the unsaved by proclaiming the gospel. So yan ho yung Great Commission. Number 2, covenant to care for each member disciple for their spiritual edification. So yan na yung ating mga ministry or yung ating mga education, no? Kids ministry, children's ministry, youth ministry, preaching ministry, no? Covenant to care, no? Para ma-disciple yung ating member, no? Pag sabing covenant, yung promise, yung covenant mo, no? Yung promise mo. And number 3, letter C, commit ourselves, no? To Christ-like living and works of service and worship, no? So we have to commit ourselves to Christ-like living, no? And works of service and worship. Kaya nga every Sunday nag-worship tayo, no? Nagsi-service tayo. We commit ourselves, no? In Christ-like living. Okay po? So yan po ipaalala, no? Kung hindi nyo alam yan, ayan po, pinost ko sa inyo. Okay po? So number 1, unity. Application number 2, magmalasakit. Okay, magmalasakit, di ba? Care and concern. Paano ipapakita ang malasakit, no? Ang tao nagmamalasakit yan doon sa taong kakilala niya, no? Hindi yan magmamalasakit doon sa hindi niya kilala, no? Bakit ako magmamalasakit yan? Hindi ko naman kilala yan, no? So, kailangan, bago ka magmalasakit, kilala mo muna yung tao, no? You have to connect and you have to talk with the person, no? Tayo, alam ko naman, magkakakilala naman tayo, most of us, no? Most of us magkakakilala tayo, no? And, we always try to connect, no? At kaya nga marami tayong mga feasting, di ba? Feasting, we try to connect, no?
So para magmalasakit, no? Ang first step niyan, kailangan connected muna tayo, no? Kailangan connected, no? So paano ba tayo magiging connected, no? Ano ba 'yung gagawin natin? Paano natin magiging connected, no? So una dapat kakilala niyo, no? Sige po, next verse. Sige. Pag-aralan natin 'to. Sabi sa Malakay 3:16. Sabi diyan, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Nag-usap-usap sila, no? At pinakinggan niyang mabuti, pinakinggan ni Yahweh, mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. No? So yung simpleng usap-usap pala, no? No, pastor, no? Yung simpleng kape-kape, usap-usap pala, no? Pinapakinggan pala ng Diyos yan, no? Napakinggan, no? So, meron tayong mga Bible study, meron tayong mga devotion, no? How to show malasakit and care to our brothers and sisters, no? Siguro, no, pwede naman nating i-practice, no, na after service, no, si pastor nga after service, magkukumahog na yan, lalabas, no? Kakamayan, yung iba nakakatakas na, hindi na makabayan ni pastor. So let us try, no, to connect with our brothers and sisters, no? So unity and malasakit, no? Mag-connect ho tayo, no? Makipag-connect ho tayo, okay? So, and yung kwentuhan na yan, sabi diyan, no? Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan at ipinatala niya. So it glorifies God, no? It glorifies our Lord, no? Pag nakikita niya na sama-sama at tayo ay connected at tayo ay may malasakit sa bawat isa. Okay po? Okay, so number 3 application. Ituring na higit ang iba kaysa sa iyong sarili, no? Value others above yourself. So nilagay ko diyan is commit to serve. Commit to serve. How do you value others above yourself, no? So ako kasi observation ko lang 'to, no? Observation ko lang, no? Kung sino ho yung nagbukas ng simbahan, no? Kaninang umaga, sila rin ho yung magsasara, no? So from morning to evening, no? Talagang ano 'yan no? Parang sobra-sobrang higit na, no? Parang sobra-sobrang ano 'yan, no? So maganda yung example na ipinapakita ng ating mga pastor and leadership, no? So yan yung really to commit, no? No, makikita mo si pastor magpi-preach, after preach mamamalengke, magluluto, magpi-preach ulit, magda-drive ulit, no? Magsusundo ng bata. So this is how we value talaga yung others, no? Makikita mo si pastor talagang yung mga bata sinusundo niya. Yung song leader natin, ganda-ganda na suot, no? Makikita ko, naguhugas ng pinggan, no? Ba't ikaw naguhugas, no? Song leader, ang ganda na suot, no? Nakabarot saya, naguhugas ng pinggan. So, it's our way to show na may mga tao talaga na they commit sa ating service, no? So, paano yan, no? So, yung commitment kasi, so we must, magpapasko na ngayon, no? Magbabagong taon na next year, no? O siguro pwede na tayo mag-resolution yan, no? So, mag-resolution na tayo, no? So we have to, no? So paano ba yan? Paano tayo makakapag-serve, no? Hindi lang naman ano yan ang service kasi hindi lang naman yung nasa harap di ba? Sabi nga, be humble, no? Pwedeng nasa likod ka, no? Pwedeng nasa likod ka, no? You serve at ang Diyos ang nakakakita sa iyo, no? So sige po, next slide. O sige, tanungin niyo yung sarili niyo, no? Sige po, sarili lang tanungin niyo, wag na yung katabi, no? What is your ministry? Ano kaya yung ministry ko, no? Napakarami yung ministry dito sa church, no? Merong offering, no? O pwede kayong mag-prayer, no? Kung nagtitipid kayo, prayer. Pwede na yun, no? Prayer ministry, intercessory, no? So, yan po, kung wala pang ministry, marami hong pwedeng i-ministry, no? Women's ministry, kids ministry, youth ministry, compassion ministry, no? Education ministry, no? Kahit kape ministry, no? Kape ministry pwede, no? Sunday, close natin simbahan, magkape tayo, ministry, pwede yun, no? Value others above yourself, no? Kung may ministry ka naman, no?
Marami naman sa atin dito may ministry, no? O, tuwing kailan tayo nagmi-ministry? Okay? Consistent ka ba sa ministry? Di ba? O, how consistent are you in ministry? Okay po? So, we serve God through His body. No? So, kahit simpleng linis, hugas, luto, no? So, our Lord, no? Nakikita niya ang lahat, no? Hindi hubulag ang Panginoon. Pwedeng ako, hindi ko kayo makita, no? Or si pastor, hindi kayo makita, no? Pero ang parangal ho kasi ng Diyos, no? Higit sa parangal ng tao. No? Yan ho lagi ang isipin natin. Ang parangal ng Diyos ay laging higit sa parangal ng tao. Yung katawan ho kasi natin, naghahanap ng parangal yan eh. Naghahanap ng appreciation yan eh. No? Linis ako ng linis dito. Wala namang pumapansin sa akin. No? So, siyempre, yung tao naman, busy yung tao. Hindi ka naman lagi makikita ng tao. No? So, hindi ka ma-appreciate. No? And malulungkot ka na. At kapag malungkot ka na, ayaw mo na. Diba? Kasi hindi ka siya na-appreciate. No? Oh. Pero ang Diyos, nakikita ho ang gawa ng tao. And the Lord will appreciate you. No? The Lord will appreciate you. At yung parangal, no? Yung parangal ng Diyos, higit-higit ho yan sa marireceive yung parangal ng tao. Okay po, nakangiti ang Diyos sa atin. No? Simple, simple ministry. Hindi ho kailangang bonggang ministry yan. No? Kahit maki-join ka lang. No? Maki-join ka lang. Ministry na ho yun. Okay po? Sige, next po. So, humility is the mindset of Christ. So, sana ho may natutunan natin yan. So, 3 lang ho yan. Paano magkaroon ng mindset of Christ? Number 1, unity, magkaisa. No? The essence of communion. Kaya tayo nagko-communion dahil tayo ay nagkakaisa sa iisang tinapay. Di ba? O, care and concern, magmalasakit sa bawat isa. O, makikonnect. And value others above yourself. Commit to serve. Ngayon ang tanong, madali ho ba yan? Kaya ho ba yan? Kaya ba? O, kaya bang gawin yan this Christmas? This Christmas kaya, no? Pasko eh. Sa New Year. O, kaya pa rin, pwede pa, no? O, mag-New Year resolution ka, pwede yan, 1 month, no? O, paano kaya yung dire-diretso, no? Dire-diretso. Actually, kaya ho yan. Kaya yan. Sige po, next slide. Kaya yan. Ano sabi dyan? For it is God, so same chapter, no? Chapter 2, verse 13. So, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose, no? Sapagkat ang Diyos ang kikilos or kumikilos sa inyo. Kaya kaya. Kaya ho kaya. Kasi, nandyan ang Lord, no? Upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban o kanyang plano. Kaya ho yan, no? Yung isip lang kasi natin, ayaw pumayag, no? Parang kumukontra. Oh, yung katawan daw kasi kontra sa espiritu yan eh. Kaya actually kaya. Kaya lang, siyempre may bubulong sa'yo. Ay hindi kaya yan. Pasko lang yan, tsaka New Year lang yan. Next year, hindi na yan, no? Oh, actually kaya yan because the Lord works in us, no? Works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Amen? So, Philippians pa rin ho yan. Philippians yan, no? Okay po, sige po. Magtatapos na ho tayo. Okay, mabilis lang, no? So, sabi dyan, Luke 14:11, for everyone exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted, no? Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas, no? So, dyan sa picture na yan, no? Yan ho yung picture na hinuhugasan ng ating Panginoong Hesus yung paa ng mga disciples, no? Sabi nga ni Jesus dyan, kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng bawat isa. So, may gumagawa niya, no, Pastor, no? Na actual, no? Paghuhugas ng paa, no? But that is symbolic, no? Paghuhugas ng paa is serving others, no? Hugasan mo yung paa ng iba, no?
So just like Jesus Christ, no? Let us have that humility, no? So this Christmas, no? Christmas is possible because of the humility and obedience of our Lord Jesus Christ. So this Christmas, and moving forward, no? Moving forward tayo, no? Just like Jesus Christ, just like the mindset of Jesus Christ, no? Let us apply humility, no? Let us be obedient to God's will, and let us show our faith by serving others, no? Magkaisa, magmalasakit, at ituring na higit ang iba kaysa ating sarili. Sino yung others doon? Sino yung value others? That is the body of Christ, no? That is the church. We value others. We value the church. We value the body of Christ. Amen? Amen po. Sige po, tayo'y manalangin.